Nasa 200,000 metric tons ng refined sugar, 13 million metric tons ng imported rice at humigit kumulang 3,000 container na imported na isda. Ilan lamang ito sa mga produktong hiniling umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na mabigyan ng alokasyon ng Department of Agriculture. Marami talagang nangyari sa mga kalokohan niya, kaya ito nilalahad ko na. She tends to twist the facts Ito yung totoo. Ito yung totoo nangyari. Siya yung gusto. Alam nyo, ang estimate na kikitain sa 200,000 metric tons is 2 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung hindi ito napigilan, posibleng malaking kawalan sana ito sa kikitain ng mga magsasaka sa bansa. Kung sobrang rami ang importation mo, definitely babagsak ang presyo ng commodity na yun sa farm gate level. So apektado talaga, malulugi yung mga farmers natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala siyang interest kundi sarili niya. Diba? Wala siyang pakialam kahit kanino. Hindi rin sinang-ayunan ng DA at Department of Finance ang rekomendasyon ni Ko na zero tariff sa imported agriculture products. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Dagdag pa ng kalihim, maituturing na banta sa seguridad ng bansa ang mga ginawang pahayag ni Saldico sa kanyang social media account. Talaga naman itong mga pinagsasabing, itong Netflix series ni Saldico, siyempre naman marami din matatakot, di ba? Kaya nga, for me, this is already a matter of national security. Dahil sa puro offered all the lies na sinasabi niya, siyempre, some people might believe it Yan ang problema di ba? So, it might have some effect. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.